Samantala, naglabas ang saloobin ng isang dating undersecretary ng PCOO kaugnay sa resulta ng katatapos lamang na halalan. Narito ang detalye mula kay Carlo de la Peña. Hindi pa rin nawawala ang agam-agam ng ilan sa resulta ng 2025 midterm elections. Kabilang sa mga kumikwestiyon dito ay si dating Presidential Communications Operations Office o PCOO Undersecretary Dr. Lorraine Badoy na naglabas ng kanyang personal na saloobin sa lagay ng electoral process sa bansa. Nauna ng kinwestiyon ni Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV spokesperson Ana Singson ang transmission data ng halalan. Aniya, habang 79.9% pa lamang ng election returns ang kanilang natatanggap, ipinapakita ng COMELEC dashboard na nasa 98% na umano ang kanilang natatanggap. Bagamat iginiit ng PPCRV ang kanilang tiwala sa COMELEC, umalingaw-ngaw ang tanong na ito sa marami, partikular na kay Dr. Badoy, na ilang beses binigyang diin ang kahalagahan ng transparency sa proseso ng halalan. For as long as boses ng tao yan, syempre susunod tayo kasi demokrasya tayo di ba? Pero kapag ang elections ay tainted, no, at hindi ka panipaniwala at maraming anomalya, no, maraming na disenfranchise katulad ng naririnig natin sa OFWs, malaki problema natin kapag kayong ganyan yung mga lumalabas, di ba? So, it's really not so much yung kung sino, but yung liwanag, yung integrity ng electoral process na ano ba yun, na preserve ba yun, di ba? So, yun yung kailangang i-prove ng COMELEC. Nagpahayag rin siya ng pagkabahala sa mga numerong lumalabas, lalo na't ayon sa kanya, tila hindi ito tugma sa pulso ng taong bayan. Para sa kanya, ang mga aberang ito ay indikasyon ng kakulangan ng transparency at posibleng anomalya sa proseso. Parang hindi credible, di ba? So what we're seeing right now is not a surprise to me. Itong mga anomalya na yan. Even BBM, when he voted, the same thing, di ba? 3 beses siya nag-try. Pero isinusuka yung ano niya, di ba? Yung balota niya. Yung democratic processes natin, wala na. Yung saligang batas, wala na. Paano ko alam yun? Alam natin yun. Kitang-kita yun, no? And meron pang mga administration candidates na nakakapasok. Parang it doesn't tie up with the minus 29% trust rating of the president, diba? It doesn't. So many things don't add up. Yung report ng PPCRV is concerning, diba? No, so kasi nga sinabi unprecedented, diba? So kasi kapag ka ang voting ay hindi maayos yung results, 'di ba? Then yung demokrasya natin ay illusion lang, 'di ba? So we're still hoping na may sagot dito. Para kay Dr. Badoy, tila may mga bahagi ng proseso na hindi malinaw sa publiko. Giit niya, hindi sapat ang simpleng paliwanag. Aniya, kailangan ng masusing investigasyon upang matukoy kung ang resulta ba ng halalan ay tunay na boses ng taong bayan o nabahiran ng manipulasyon. Nilinaw rin niyang hindi naman siya naghahanap ng dahilan para magreklamo dahil natalo ang kanyang panig. I want to clarify first bago ako magsabi ng opinion kasi baka sabihin SAR graping. No? Hindi ako SAR graping kasi honestly, I'm very detached from the results. No, I don't. I will really bow down to the voice of the people. Lagi kong sinasabi naman, manalo matalo, tutuloy ang laban, di ba? So, disclaimer ko yon, di ba? So, ang hinahanap nating lahat, yung resulta ng elections na boses ng tao. No? So, kapag ka ang report concerned, this very report that's concerning, no, from the PPCRV ay yan ang lalabas, no, then nakakatakot, no, so yun. Nakalungkot. Ang kanyang pangunahing tanong, naipakita ba ng halalan ang tunay na boses ng taong bayan? Para kay Dr. Badoy, kung hindi mabibigyang sagot ang katanungan ng publiko, ito raw ay maaaring maging simula na madilim na kabanata sa kasaysayan ng bansa. So for me, these elections, no, if they're not going to have any kung hindi makita yung credibility at yung integrity ng electoral processes,
then we're going to be entering a very dark chapter in our country's history because alam ko ang Pilipino hindi papayag. Para sa marami, ang katanungan ni Dr. Badoy ay salamin ng sentimiento ng ilan sa publiko. Nasa bawat aberya at glitch na naganap sa halalan, unti-unting nawawala ang kumpiyansa sa sistemang pang-eleksyon ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.